Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Almar Cervantes ng Radex Pest Management Experts. At ako po isang urban entomologist and pest management expert. Recently, may nabalitaan ako na nagkaroon daw ng mga maliliit na ipis na nag-infest ng isa sa mga bagon ng ating mga MRT. And dahil dito, naisip ko, ano kaya nangyari? Gusto kong malaman. Ano kaya nangyari? Bakit kaya nagkaroon ng ganung infestation? Kung totoo ba ito? So naghanap ako ng news clip sa YouTube and ito yung nakita kong news clip mula sa State of the Nation. So panoorin natin. Mga pasaheros, may siksikan na nga ng mga pasahero sa MRT3. May mga nakasiksik pang ipis. Isang pasahero ang nakagat. Na-disinfect ng tren pero nagutos ng investigasyon ang Transportation Department. May report si Jonathan Nanda. So, maliit na ipis daw. Okay. Dati ang problema sa MRT3, siksikan sa tren o kaya'y pilang kilometrik o kaya'y mga bagon na nagkakaaberya o tumitirik. Dumagdag ngayon itong mga ipis na nakasiksik sa bakal na hawakan. Nanindig po yung palahin ko ilang beses. Nakuna nito sa dulong bago ng pasaherong si Joy na nakagat daw habang nakapatong ang braso sa hawakan. Meron pa akong nakitang maliit na kagat. Bandas ng talo dito. Dito. Mas nangilabot daw si Joy nang lumabas daw sa puwang ang isang mas malaking ipis. After ko mapicture, meron po akong nakitang lumabas na mataba siya ng konti. Nakulay brown, tapos parang bilog siya. Ang karanasan ni Joy, Okay, balikan natin ha. Balikan pa yung picture. siksik sa bakal na hawakan. Okay. Nanindig Ipis. Yan. Okay, so sabi nila ipis. Kasi naalala ko, noong una, merong nagsabi na surot daw or bed bugs yung nakita. No? So at least na-establish nila na ipis pala yung nakita. And base sa nakikita kong picture, dahil hindi ko naman nakita yung site, hindi ko nakita yung mga actual ng mga insekto, no? Ito pong mga maliliit na ipis na ito ay very likely mga German cockroaches o yung Blatella germanica. Okay, and natural yan. Talagang dyan pumupunta sa mga siksikan na area yung mga German cockroaches, no? So, tama, ipis siya. Karanasan ni Joy, pinarating ng GMA Integrated News ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na agad inutusan ng MRT3 General Manager na mag-imbestiga at umaksyon. Nahanap na ang train set kung nasaan ang mga ipis at na-disinfect. Ayon sa MRT3, pinagpapaliwanag na nila ang maintenance provider na Sumitomo Corporation. Regular naman na nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo. Eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News ang ginagawang paglilinis araw-araw sa mga tren pagbalik. Okay, keyword doon. Araw-araw daw nililinis yung mga bagon ng MRT. Okay. So, I would assume na kung araw-araw talagang chine-check at nililinis itong mga MRT station or MRT na mga bagon na ito, ay hindi siya dapat nagkaroon ng ganong kadaming ipis na maliliit or German cockroach dun sa maliit na gap ng stanchion fitting. Bakit? Kasi it will take time bago dumami ng ganong kadami yung mga German cockroaches doon. Ano yung susunod? Paano sila nakarating doon? Okay? So, ang ini-imagine kasi natin parati, pag sinabing ipis, yung American cockroach. Ano yung American cockroach? Yun yung malalaki, mga 1.5 inch to 2 inches na mga ipis na ang kulay ay reddish-brown. Yung dark color. Okay? Yun kagad yung naiisip natin pag sinabing ipis. Madalas nga sinasabi nila, itong mga German cockroaches ay mga baby ng mga American cockroaches. Whereas, they are two different species. Okay? Magkaiba sila ng species and ng biology and behavior. Ang German cockroach ay tinatawag kong introduced pests or mga hitchhikers. So, ibig sabihin, nakakarating siya sa isang lugar dahil nakiangkas siya sa mga gamit na dinala dun sa lugar na yon. So, for example, may isang pasahero nanggaling sa isang trinabahuhan niya na facility na may infestation ng German cockroach. Iniwan niya yung bag niya doon, tapos may pumasok ng mga German cockroach doon, hindi mo napansin, sobrang liit eh. Tapos binitbit mo. Tapos sumakay ka ng train. Tapos pagsakay mo doon sa train, nung nilapag mo yung bag mo, may lumabas na German cockroach. No? So, ang gagawin ng German cockroach na yun? Hahanap agad siya ng tataguan niya. And malamang yung stanchion fitting ng
ng bagon ng train na yon, doon sila nakahanap ng space para makapagtago. Now, paano sila dumami ng gano'n? Kasi di ba, kita mo naman kaagad yun kung ganun kadami yung mga ipis, no? Kaya nga sabi ko, kung araw-araw nililinis tong at saka pinipest control itong mga bagon, dapat may nakakita na kagad sa kanila kasi ang dami nung nasa picture eh. Okay? So ano nangyari? Posible, yung isang German cockroach na pumasok doon, buntis, may dalang egg capsule. So nakakita na kayo ng itlog ng ipis. Yung itlog ng ipis na yun, hindi po yun isang itlog. Yun po ay isang capsule na maraming lamang itlog. Ngayon, kung German cockroach yan, ilan ang laman ng capsule na yun? 30 to 40 more or less na mga itlog. Okay? So kung may pumasok doon sa gap na yun, may pumasok na German cockroaches, may dala-dala siyang ootheca or yung egg capsule, tapos hindi sila naro-resolva, parati lang nandun lang sila nakatago parati. Pag nanganak yun, ganun kadami. Kaya yung nakita nyo yung ganun kakapal na dami na nandun sa stanchion feeding, very, very possible yun. No? So, paano nakapasok yun doon? May isang pasahero na nagdala ng mga German cockroaches, and then yung German cockroach na yun, lumabas, hindi napansin, naghanap ng harborage or tataguan. Okay? Sa libo, Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. Kung German cockroach yung pinag-uusapan, walang effect yun sa German cockroach. Kasi, again, paano nakapasok yung German cockroach? Pinasok sa loob. Hindi siya galing sa labas, tapos pumasok sa loob ng tren. Okay? Tandaan niyo yun. araw-araw nililinis at dinidip clean kada buwan. Sinasabunan nila ang mga upuan, sahig, bintana, pati na labas ng tren. Binabacuum, kinukuskus ang mga duming-dumikit sa sahig gaya ng bubble gum at nag-spray ng alcohol pang disinfect at insecticide sa mga... No? Okay. So, again, no? So, syempre, ang claim nila is araw-araw. So, baka naman din talaga araw-araw ginagawa yung paglilinis, no? Pero kung araw-araw ginagawa yung paglilinis, kung regular, consistent, and thorough yung paglilinis nila, dapat una, nakita na nila na may nagsistart na ganung population ng German cockroach. Okay? And kung regular, consistent, and thorough yung cleaning nila, hindi yun naabot ng ganung kadami. Okay? So, hopefully, magkaroon pa ng improvement pagdating sa paglilinis at pagpe-pest control ng mga bagon ng MRT. sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan. Pakita ko sa inyo. Sa ganitong singit, ang tawag daw po dito, stanchion feedings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon. Ayun. So, well, mahirapan sila. Kasi wala namang CCTV na makaka-capture kung sino nagdala ng ipis doon. No? Pero, kunento ko na sa inyo yung possibility kung bakit nagkaroon ng German cockroach doon. Tapos, atras tayong konti. Nakita ko kasi anong ginagamit nila pang pest control. Ang tawag daw po dito, stanchion. Spray ng alcohol, So, nag-spray. Tapos, insecticide. Sulok-sulok ng bagon. Yung Ayan. So, yung ginagamit nila pang spray ay yung mga nabibili natin na mga aerosol sprays. Usually over the counter. Sa mga groceries, sa mga supermarkets, makakita kayo niyan. Okay? So, ang kalaban natin, German cockroach. Okay? And base sa experience namin, no, pag German cockroach na yung kalaban mong ipis, hindi American cockroach, German cockroach, maliliit na light brown na ipis, mukhang nakapag-develop sila ng resistance against the active ingredient ng mga pesticide na yan. Okay? So, ano yung active ingredient? Yun yung laman ng spray na nakakapatay sa insekto. And usually, itong mga to, pyrethroids ang gamit. No? And yung pyrethroids, nakadevelop na yung mga German cockroaches ng resistance dito. So, kahit ano, napansin nyo siguro, ang dami nagkukwento sa akin yan eh. Pagka nasa field ako, napansin nyo siguro sabihin, Sir, kahit anong spray namin, di namamatay. Bakit kaya ganun? Oo, kasi nga, resistant na sila. Posibleng may mamatay na konti, pero mas maraming nabubuhay. Dahil, kaya na nilang mag-survive dun sa active ingredient na yon. Okay? So, ano yung dapat gawin? So, ang dapat gawin, well, number one, aerosol to. Hindi yan sisingit doon sa mga loob-looban, kaya medyo may concern tayo doon. Then number two, baka kailangan natin gumamit ng pesticide na ang active ingredient, walang resistance yung German cockroach. Okay? Medyo technical na usapan yan, pero mga professionals would be able to
know and determine kung ano yung mga yan. Okay? And ano pa yung pwedeng gawin dito, no? So, kasi pag in-sprayan mo lang siya ng ganyan, kung sinong tamaan mo na naka-expose, yun lang mamatay. Pero yung nasa loob-loob, most likely hindi mo siya makukuha or mape-penetrate gamit yung mga ganitong klase ng approach ng pag-spray. Okay? Okay. So, bakit dun sa stanchion fitting yung isang pinuntahan ng mga ipis? Ang mga ipis kasi is gusto nila may contact yung katawan nila. Yung ilalim at ibabaw nila gusto nila merong contact. Kasi pag may contact yun, ibig sabihin nasa isang lugar sila na hindi madaling makita. No? Masikip. Hindi sila madaling makita, hindi sila madaling mahuli, mapatay. Okay? So, yan yung mga hinahanap nilang area. So, kaya nga sabi ko, kung regular, consistent, and thorough yung paglilinis at pagpe-pest control na ginawa nila doon, dapat na-address nila yung mga ipis na nakasiksik doon. Okay? And marami pang pwedeng gawin, ano? So, ito, pwedeng i-flush out nila yung mga German cockroaches na nakikita nila. Irritate nila by using hair blower, heat, no? Or irritating na chemicals para mag-disrupt sila. Then, lalabas sila, magpa-flush out sila. Pwede mo na silang vacuumin. Di ba? Kanina may bina-vacuum sila. Pwede rin yan sa ipis, no? And, yung isa pang pwedeng gawin, maglagay ng mga gel baits. So, yung mga gel baits is chemical na nakapaloob sa parang pagkain. No? So, mga small spots nilalagay mo sa mga singit-singit ng isang facility or in this case, sa bagon, no? Para pag may sumiksik na ipis doon, kahit hindi ka mag-spray, makakapatay. And the best way para ma-address ang mga ganitong pest infestation is number 1, kailangan po pag naglilinis at pag nagpe-pest control, dapat regular, consistent, and thorough. No? Ganun parate. Kung ano yung linis kahapon, yun ang linis ngayon. At kahit yung mga hindi nakikita, lalo na yung mga hindi nakikita mga lugar o area o mga spots, dapat naaabot yun. The number 2, kilalanin nyo kung ano yung pest doon. Kasi pag nalaman nyo na German cockroach pala yung nandun, no, mas malalaman nyo ngayon, ay, ano ba ang dapat gamitin chemical? Ano bang dapat gamitin na approach? And third, pagka ganyan na po yung infestation, the best is to consult and get the services of professional pest management operators or pest control operators para po sakto, tama yung gagawin at ma-address natin na maayos yung mga pest. So, yun lang po. Maraming salamat.